Ang Oreshnik ay isang makabagong raketa na inilulunsad mula sa malaking truck na 12x12. Ito ay maingat na dinisenyo at may ilang yugto na nagbibigay daan dito na makalabas sa orbit sa loob lamang ng ilang minuto. Pero ano ang nagtatangi dito kumpara sa iba? Kayang umabot ng raketang ito sa hypersonic na bilis at kapag narating na ang taas, papasok ito sa matarik na pagsisid na lalo pang nagpapabilis sa raketa. Habang bumababa, bubukas ang takip ng raketa, inilalantad ang 6 na high-tech na warhead. Bawat warhead ay may maliliit na makina sa ilalim. Pinapayagan ng mga makinang ito ang mga warhead na gumalaw at umiwas kahit bumabagsak sila dahil sa grabidad. Maaari silang magpalit ng direksyon, kaya halos imposibleng tamaan ng Patriot missile ang kanilang target. Ang disenyo ng missile ay binubuo ng 3 magkakahiwalay na yugto. Ang unang yugto ay binubuo ng mga gumagalaw na makina na nagpapahintulot dito. Ang pangalawa ay tumutulong sa paggalaw ng missile at puno ito ng solidong gasolina. Direktang nakakabit dito ang pangalawang yugto na sinusundan ng ikatlo at huling yugto na naglalaman ng 6 na warhead. Bawat isa ay may sariling makina. Ang disenyo ay nagpapahintulot sa missile na maghatid ng mabigat na kargamento sa malayong distansya ng may mataas na katumpakan. Kasabay nito, ang bigat nito sa paglulunsad ay umaabot ng 50 tonelada at ang kargamentong warhead ay 1.3 tonelada. Ang misil na Oreshnik ay may saklaw na mula 4,000 hanggang 6,000 kilometro, kaya nitong tamaan ang mga target sa buong Europa. Lalo pang kapansin-pansin na ang misilang ito ay may komplikadong sistema na kayang magpalipad ng humigit kumulang 6 na warhead. Ipinapahayag na ang 6 na aparatong ito ay gawa sa Amerikanong teknolohiya. Bagaman karamihan ng teknikal na detalye ay nananatiling lihim. Narito ang mga nalalaman natin sa ngayon. Inilulunsad ang raketa mula sa self-propelled na plataforma na may 12x12 na gulong para sa mataas na mobilidad. Ang TPU system ay gumagamit ng cold launch method. Kaya talakayin natin kung ano ang cold launch system. Ang cold launch ay isang uri ng paglulunsad ng raketa kung saan inilalabas ito mula sa launch tube o container gamit ang paunang pagbuga ng compressed gas o maliit na explosive charge, bago pa man sumindi ang pangunahing rocket engine. Ang pamamaraang ito ay iba sa hot launch systems tulad ng Chad o Patriot kung saan pinaandar ang pangunahing makina ng raketa habang nasa loob pa ito ng launch tube o container. Ang cold launch technology ay nagpapababa ng sira sa launch pad at binabawasan ang panganib na matukoy ang lugar ng paglulunsad. Bukod pa rito, ang launch pad ay nilagyan ng pinahusay na hydraulic system para sa stabilisasyon at eksaktong pagsentro ng raketa bago ito ilunsad na nagbibigay ng tumpak na simula ng trajectory. Tinitiyak ng sistema ang secure na komunikasyon at kontrol sa Russian Strategic Missile Forces para sa koordinadong pagpapaputok. Sa harapang bahagi ng bumabalik na aparato ay matatagpuan ang pampasabog at ang ilong na bahagi na may mahalagang papel para sa aerodinamikong katangian at functionality nito. Sa likod ng ilong na bahagi ay may contact sensor, sistema ng pag-armas at pampasabog. Tinitiyak ng sistemang ito na ang warhead ay maaarmas at handa para sa pagsabog sa tamang sandali kapag naabot na ang target. Sa likuran, naroon ang kompartamentong lalagyan ng warhead. Dito inilalagay ang nuclear warhead, kaya nagiging potensyal na gamit ito para sa estratehikong pagpigil o pag-atake ayon sa inaasahang gamit. Isa sa pinakamahalagang katangian ng aparatong ito para sa pagpasok sa atmosfera ay ang kakayahan nitong magmaniobra at magbago ng direksyon ng galaw sa napakataas na bilis. Para dito, ang aparato ay nilagyan ng 2 umiikot na nozzle na matatagpuan sa partikular na mga bahagi ng disenyo nito at isang generator ng umiikot na gas na nagbibigay ng kinakailangang thrust para sa ganitong eksaktong mga galaw. Sa wakas, ang sistema ng paggiya ay may napakahalagang papel sa pagtiyak na mararating ng aparato ang itinakdang target. Tinitiyak ito ng antenang GLONASS gamit ang satellite navigation para sa eksaktong paggabay ng aparato sa destinasyon. Tingnan natin kung paano ito gumagana. Ang raketa ay umaangat sa pagpapaandar ng unang makinang naglalabas dito sa silo. Pagkalipas ng 60 segundo,
Mula paglulunsad, humiwalay ang unang yugto, umandar ang ikalawang makina, at tinanggal ang protektibong takip ng raketa. Mga 180 segundo matapos ilunsad, namatay ang makina at ikinabit ang dagdag na pampabilis sa raketa. Ang pampabilis ay nagmamaniobra at kumukuha ng posisyon para sa pagpapalipad ng mga aparatong papasok sa atmosfera habang lumalayo sa istasyon at inilalabas ang mga pababang aparato. Dahil ang huling yugto ay gumalaw sa napakataas na paraboloid na landas, ang pababang aparato ay babagsak sa hypersonic na bilis ng mga 11 Mach. Ang mga ito na may sariling baterya at pababang aparato ay gumagamit ng umiikot na makina para maituro sa target. Sa wakas, sumasabog ang mga nuklear na ulo ng bala sa himpapawid o lupa, depende sa target na misyon. Ano ang espesyal sa intercontinental na balistikong missile na ito? Ang bilis ay may mahalagang papel sa bisa ng mga missile. Mas mabilis gumalaw ang missile, mas mabilis nitong maaabot ang target. Pagkatapos ng paglulunsad, umaakyat ang missile sa matataas na bahagi ng atmosfera, kung saan ito lumilipad sa matataas na altitude bago biglang bumaba papunta sa target. Sa kritikal na sitwasyon, ilang segundo lang ay maaaring magdesisyon ng resulta. Ang matagumpay na pagharang ay maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan. Kung titingnan natin mula sa mas malayong distansya, makikita natin kung paano ito lumilipad. Ang mga balistikong misil ay gumagana batay sa katangian nila pagpasok sa mas mababang atmosfera. Maaari silang biglang bumilis at makakuha ng malaking enerhiya ng paggalaw na hindi lang sukat ng lakas ng tama, kundi nagpapahusay din sa kakayahan nilang magmaniobra habang lumilipad. Ang ganitong kakayahang magmaniobra ay nagpapahintulot sa bumabalik na aparato na magsagawa ng depensibong galaw para makaiwas sa mga pagtatangkang harangin ito. Ito ay lohikal. Ang liksi ay isang seryosong hamon para sa mga advanced na sistema ng depensa sa himpapawid tulad ng Ukrainian na Patriot missile na gawa sa Amerika na idinisenyo para matukoy, masubaybayan at mapigilan ang mga papalapit na banta. Sa isang tiyak na bilis, hindi kakayanin ng Patriot na kalkulahin at tamaan ang isang missile na gumagalaw ng zigzag sa hypersonic na bilis. Sa madaling sabi, dapat hindi lang mabilis tumugon ang mga sistema ng depensa, kundi kailangan din nilang ma-anticipate at kontrahin agad ang di inaasahang galaw. Ito ang dahilan kung bakit espesyal ang missile na ito para sa sandatahang lakas ng Rusya. Para mas maintindihan natin ang sitwasyon, ikumpara natin si Iskander sa intercontinental na ballistic missile na ito. Batay sa pag-aaral ng trajectory, bilis, distansya, at gamit, ang Iskander missile ay may quasi-ballistic trajectory na pinagsasama ang katangian ng ballistic at cruise missiles. Hindi tulad ng tradisyonal na ballistic missile, kayang magmaniobra si Iskander habang lumilipad at biglang baguhin ang trajectory. Para makaiwas sa anti-missile defense, lumilipad ito sa mas mababang altitude kaya mas mahirap itong ma-intercept gamit ang karaniwang sistema. Hindi tulad ng iba, ang ballistic missile ay gumagalaw sa mataas na parabolic trajectory na may 3 yugto. Sa pagpapabilis, ang missile ay nagbibigay ng sariling pag-angat. Sa gitna, ito'y gumagalaw sa kalawakan sa trajectory na kadalasang walang gamit na gravity. Sa huling yugto, pumapasok ang missile sa atmosfera at mabilis bumababa sa target. Kapag inihambing ang mga bilis, parehong ang mga ballistic missile at ang Iskander ay kayang gumalaw sa hypersonic na bilis. Karaniwan, lumalagpas sa Mach 5 ang tradisyonal na ballistic missile. Ngunit ayon kay Vladimir Putin, kayang umabot sa Mach 11 ng Intercontinental Ballistic Missile o Reshnik sa pagpasok sa atmosfera, kaya mahirap itong ma-intercept. Kaya ng Iskander missile umabot sa hypersonic na bilis na Mach 5 hanggang Mach 7 depende sa range nito. Isa pang mahalagang pagkakaiba, ang mga intercontinental ballistic missile ay dinisenyo para sa napakalalayong distansya na higit sa 5,000 at 500 kilometro, kaya't perpekto ang mga ito para sa pandaigdigang estratehikong pag-atake. Ang Iskander ay isang ballistic missile na may saklaw na 500 hanggang 700 km.
Ito ay matibay na naglalagay sa kanila sa kategorya ng mga missile na may maikling saklaw at inilalapit sa mga operasyon sa larangan ng labanan. Ang layunin ng mga missile na ito ay nagpapakita ng kanilang pangunahing pagkakaiba. Ang ballistic missile, lalo na ang intercontinental, ay estratehikong sandata na para sa malalayong target at may mataas na kakayahang manira. Sa mga pandaigdigang labanan, madalas itong ginagamit bilang paraan ng pananakot o para sirain ang mga kritikal na infrastruktura. Ang Iskander na misil ay isang taktikal na sistema para sa labanan, dinisenyo upang sirain ang mga air defense system, command center, at iba pang mahalagang target ng kaaway. Isa itong versatile at eksaktong kagamitan sa mga rehiyonal na sagupaan. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like kung nagustuhan ninyo ang episode. Maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Yan lang, ingat kayo. Paalam sa lahat.